Konnichiwa, minasama. Andito pala tayo sa bahay ng kasama ko. So today, interviewin ko siya or tatanungin natin siya tungkol sa mga karanasan niya dito pagdating niya sa Japan. Pare, ano nga yung pangalan mo? Jason po from Cebu City. Ilang taon ka na po? 28 na po. So pre, ilang taon ka na pala dito sa Japan? Apat na taon ako noong August. Last month. So pre, pagdating mo ito sa Japan, ano yung pinakaunang bagay na na-amaze ka talaga? Nung unang bagay na na-miss talaga ko, yung kalinisan dito. Kasi pagdating ko, sobrang linis talaga. Pati sa kalsada, yung mga wirings nila, grabe. Malayo talaga sa Pilipinas. So when it comes sa transportation naman, no? Mm. Ano masasabi mo sa transportation dito sa Japan? Pati din sa transportation nila, napakabilis ng transaction dito. Lalo na yung sa train nila, on time talaga. Pag ganitong oras, nandyan na talaga ang train. So, shoutout pala sa nagtanong sa akin. Tinanong niya ako kung paano ba daw mag-apply, kung gaano ba daw karami yung requirements pag nag-a-apply ka dito sa Japan. Ano daw pinagkaiba sa mga requirements sa Pilipinas kumpara dito sa Japan? Sa Pilipinas, talagang hassle pag kinumpare mo dito sa Japan kasi lahat na lang kailangan mo from barangay clearance to NBI clearance, NSO, birth certificate. Halos lahat kukunin mo yun pag umapply ka sa Pilipinas ng trabaho. Pero pagdating mo dito sa Japan, discard yung kailangan nila. Go with the flow na apply ka na matik. Agree din ako sa'yo dyan. So, parang ganun lang din yun, yung maggagawa ka ng bank account mo sa, for example, sa Hachijuni or sa JP Bank. Yung sa bank dito sa Ano Japan. masasabi mo yung gumawa tayo ng yung ginawa nila tayo ng bank account sa Japan? Gaano kadami yung requirement? Sa Japan, napakadali lang. Yun lang, yung residence card at if trainee ka, meron yung, anong tawag dito, yung yearbook or yung blue book, kailangan yun para sa lamsam natin. Napakabilis lang, wala yatang mahigit 20 minutes, tapos na yung isang transaction. Dito lang sa Pinas, yung transaction nila, isang oras, 2 oras, may iba pa nga, hindi matatapos isang araw, babalik ka bukas, kaya napaka-hassle pag i-compare mo dito sa Japan. Yeah. So, wait lang. Wala ako. Allah! When it comes pala sa language, pare, sa mga nag-aaral pa ngayon ng Nihongo sa Pilipinas, lalo na sa mga aspiring trainee na makapanood sa atin ngayon, na nasa Pilipinas pa ngayon, ano yung ma-advise mo sa kanila sa pag-aaral ng Nihongo? Sa mga aspiring dyan na balak pumunta dito sa Japan, dapat talaga na Nihongo lesson sila sa Pinas ba lamang kasi yun yung number one na struggle ko dito pag nakatungtong ako sa Japan kasi nung nasa Pinas pa ako, petiks-petiks lang sa iniantay ko na lang yan matapos yung klase, matapos yung araw, matapos yung buwan na makapunta dito sa Japan, yun yung ginawa ko kaya pagdating ko dito, nahihirapan talaga ako mag-communicate sa mga Hapon. Kaya puro hi, iye na lang ako dito. Kaya yung advice ko sa kanila na iprosige nyo talaga na matuto talaga ng Nihongo at yung pagsasalita talaga. Yun yung i-focus nila. Okay. Agree din ako sa'yo dyan. Kasi naman sa trabaho, pre, gaano ba ka-stricto yung Japanese when it comes sa field of work? Ano yung mako-comment mo sa mga Hapon? Mako-comment ko lang dito, talagang napaka-stricto sila sa trabaho. Dapat on time ka din sa trabaho. Bawal ito malate. Dapat on time talaga tapos may mga quota pa. Dapat matapos mo yun. Kasi sila, parang hindi sila anong tawag ito? Nagkikyuki ba? Ang kyuki? Nagpapahinga. Parang hindi sila napapahinga kasi trabaho ng trabaho. Hinihintay lang nila yung bell ng pag kumakain na, yun na. Yun talaga napaka-stricto sa trabaho. Okay. Para sa'yo, pre, kung papiliin ka, mas maigi bang malate or a-absent ka na lang sa trabaho dito sa Japan? Real talk, Oh, real talk. Real talk. mas pipiliin ko na lang siguro na umabsent. Bakit?
Kasi pag absent ako, pwede kong sagot sa kanila na may sakit ako. Parang mas, anong tawag nito? Mas okay sa kanila na mag-absent ka kahit nagsisinungaling ka na masakit ka. Kaysa malate ka kasi parang venial sin talaga nila yung malate sa kanila sa mga hapon. O nga, no, parang ano, yung pag na-late ka, pag tapos papasok ka, Papasok ka yung parang tingin nila sa'yo, parang galit iba na na. galit na sila. Yun. Parang iba na talaga yung tingin nila sa iyo. So, para sa'yo, mas maganda na mag-absent ka na lang kaysa... tapos magsinungaling na lang kayo. Joke lang yan, guys. Huwag yung follow.